Nako, dito sa video na to, hindi na ho pwedeng ikailan itong si Rep. De Lima na wala siyang maleta. Dito sa video na to, kitang-kita ho kung paano niya hinila yang maleta dyan sa House of Representatives. Di ho natin alam kung cellphone yan o CCTV ang kuha na yan. Pero ang sigurado dito, si Leila De Lima, merong hila-hilang maleta. Dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin ang press con ni Auntie Claire. Yun! Ito pinakaabangan ng ating mga kasama dito sa PH Update yung pagbalagbag natin dito kay Auntie Claire, di ba? Yan lang naman hinihintay ninyo, di ba? Yung pagbalagbag natin dito sa Locarit na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Rerekta ho kagad tayo dito sa paghila nitong si De Lima dito sa maleta. Ano ho ito? Kumbaga naispatan ho itong alin na mayroong hila-hilang maleta. Nako, yan ho. O, Auntie Claire, isa sa mga kaibigan mo, merong hila-hilang naku, talagang ipinokus pa yung maleta. Ano bang tatak ng maleta? Mukhang mamahalin yung maleta ni De Lima. Naku, yan na, binuksan na ho ni De Lima. Ipapakita na niya sa atin kung ano ang laman ng kanyang maleta. Naku, mamahalin nga ang maleta nitong si Leila De Lima. Baka laman niya, De Lima, puro saba ha. Kinakabahan ako sa'yo. Oh. Kaso ang problema ngayong mga panahon na daw ho na to, hindi na ho trip nitong si De Lima yung saba. Kung wala din magsusubo sa kanya kagaya nitong si Jonel, hindi na daw ho niya nanaising kumain ng saba. Yan grabe naman Ano ba yan? Yun naman pala, ang laman ng maleta ni De Lima ay impeachment laban dito kay VP Sara. Palamakan! Pambihira, mangtotrol ka na nga lang, palpak pa. Alam naman namin, alangan naman puro pera magiging laman yan, pambihira. Pero hindi mo maikakaila ang katotohanan na ikaw kasali doon sa listahan noong ating mga magigiting na mandirigma. Di ba? Senator Leila De Lima? Ay, Senator, Representative De Lima, ayun naman pala. Ano pa? Naku, ibinandera. Naku, yan na nga ba sinasabi natin, Duterte, ano pa yan? Kasi merong paper bag nga naman. Maleta at paper bag ang inaakusa ng ating mga magigiting na mandirigma na tinanggap daw ng mga noong 19 Congress, hindi porket congressman, di porket senador, marami daw hong nakatanggap na nasa pribadong sektor, nasa media, itong si di umano maging itong si Senador Representative De Lima, nakatanggap din daw ho ng envelope, maleta, kung ano man, yang na yan, yang inaakusa na yan. Pero ang sigurado, ang envelope at maleta na yan, ang laman ng mga yan, pera, base doon sa ating mga magigiting na mandirigma. Ngayon, tinutrol ho nitong si De Lima yung ng ating mga mandirigma, yung ating mga Marines. Ano na naman yan? Rules of the house. Meron ba kayong rules dyan? Pambihira, Rules of the house. Ano naman yung kulay pula? Tapos meron kang gadget, Nako, talagang postura itong si Senadora Leila De Lima. Karakter na karakter talaga siya. Yung karakter ho talaga siya dito sa paghila niya na to. Meron siyang bit at meron ho siyang hila-hila. Alam naman namin, anak ng toko, noon ngang iniimbestigahan yung pagluluto ng ipinagbabawal na droga dyan sa Bilibid. Di umano, di ba? Di umano. Isa ka doon sa nabigyan ng kulay itim na duffel bag ba yun? Yung malaking bag. Malaking bag daw ho ang hinihatid dito kay De Lima. Noong DOJ secretary pa siya. Di umano meron daw hinihatid. Kaya ang mga aligasyon na yan ng ating mga magigiting na Marines, hindi na ho bago yan. Matagal na ho yan yung mga aligasyon dito kay De Lima na talagang merong problema yung alin na yan pagdating sa pera. Meron ho talaga siyang problema. Baka wala na siyang pera kaya meron siya problema. Ito, punta na ho tayo kay Auntie Claire. Takbakan ho kagad. Salamat po. At maaari po kung tumanggap na inyong katanungan. Yun. Kung nasagot naman na po yata ang katanungan. Para po sa unang katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon. Yusek, ano yung safeguards na ipatutupad ng gobyerno
para masiguro natin na hindi magsasamantala yung ilang mga negosyante at baka samantalayin itong nangyayaring gulo sa Middle East. Nagkaroon sila ng agarang pagtataas ng presyo doon sa kanilang mga commodities. Hindi pa po yan napapanahon. Nakita po natin, binanggit din po mismo ni Secretary Hans Kakdak na inutusan na po ng ating Pangulo ang iba't ibang ahensya para po hindi magkaroon ng pang-aabuso. Kasama po ang DTI dito. Just like follow-up, other question. Working visit ni Pangulo sa US. Nako. Any changes sa schedule niya? Sa ngayon, wala pa pong pagbabago. Sana no, kung sakaling matuloy man yung visit na yan ng presidente natin dyan sa bansang Amerika, sana maging safe yung aeroplanong sasakay niya dahil maraming galit ngayon sa bansang Amerika. Diba? Pagkakala nila, di ba? Mahirap na. Sana maging safe. Sana makauwi siya ng matiwasay sa Pilipinas. Siyempre, di ba? Sa schedule. Salamat po, Yusek. Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Next question. Ma'am, doon lang po sa, siyempre may galaw ito sa presyo ng petrolyo. Ano po ang contingency measures na ginagawa naman ng Department of Energy with this? Ngayon pong hapon, Ang sigurado ho dito, pagka ang nasara, di ko alam kung nakasara na yung Strait of Hormuz. Pagka nasara yung bahagi ng dagat na yon sa may gitnang silangan, yung daanan ng malaking bulto ng petrolyo na ino-order ng iba't ibang bansa sa Asia, Europa, Amerika, di ba? Pagka yan ang nagsara, sigurado ho dito mga kababayan, magmamahala ng mga pangunahing bilihin. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. China, napakalaki ho ng bahagi ng ginagamit nilang mga produktong petrolyo, 80%, mga ganun, nandun sa mga nandun sa mga figure na yon, dumadaan ho diyan sa bahagi ng dagat diyan sa gitnang silangan. Pagka yan sinara, sigurado ho mga kababayan, magkakahindot-hindot ho tayo. No, magkakaproblema tayo. Hindi naman kagustuhan ng kung sino man, pero malaking problema ho 'yan. Kaya ang pinakamaganda dito ay pagdasal ho natin na wag nang mag-escalate at mapag-usapan ng maigi kung ano man ang di mapagkasunduan dyan. Kasi ang problema dito parang ang napapanood natin sa international media, parang nagkakaroon ng usapan sa pagitan nitong Israel at itong Iran. Ngayon, habang merong nangyayaring pag-uusap, merong umatake dito sa mga concerned parties na to doon sa isang bansa. Kaya doon na ho nagkanda hendot-hendot. Eskwelahan pa ho ang inatake nila, mga babaeng estudyante ang nasawi doon sa ginawa nilang pag-atake na yon. Kumbaga, merong hindi sumunod sa usapan, kaya nagkahendot-hendot ang sitwasyon dyan sa gitnang silangan. Yan ang ating pinapanood din naman ho kasi natin, sinusubaybayan ho natin ng international news. Di lang ho tayo dito sa local, pero ayaw ho kasi talaga natin bitawan yung issue ng mga maanomalyang flood control. Yun ho ang itinoka natin sa sarili natin. Ika nga, dito sa PH Update, hindi ho natin bibitawan yan. Maging puti na ang uwak. Anak ng toka, hindi natin bibitawan yung issue ng mga anomalyang flood control na yan. Bahala ho sila kung gusto nilang pag-usapan yan. Pwede naman ho natin pag-usapan yan. Pwede ho natin sundutan. Pero ang importante dito, yung hinihila-hilang maleta nitong si Dilima. 30 ay magkakaroon po mismo ang meeting, emergency meeting, si Secretary Sharon Garin with the oil companies regarding this. So, mamaya po kanilang meeting. So, kailangan na po ba mag-expect na ating mga motorista na may malaking pagtaas ng... Pag-uusapan pa po. So, malalaman natin tomorrow kung ano pong magiging epekto nito sa atin. Sunod po na tanong, Chloe Hufana, Business World. Good afternoon po. Yusek, will the government revive fuel subsidies? And under what specific conditions will the government release the 2.4 billion pesos in fuel subsidies allocated in the 2026 budget? Okay, nakausap po natin mismo ang DOTR. Meron po budget pa, 2025, na 2.5 billion pesos na maaaring gamitin. Pero ito po ay naibigay na po sa LTFRB para po ito ay mapa-implement. Sa AOSEC naman po, sa DA, meron pa pong 25 million pesos from the same 2025 budget for farmers.
At para sa BIFAR naman po, meron pa rin po 25 million from the 2025 budget for fisher folks. So, ayon din po sa DOTR, nagkaroon na po ng instruction sa mga road sector to finalize documentation and processing of the continuing 2025 fuel subsidy in the amount of 2.5 billion. In that way, once the world market reaches the $80 per barrel of crude oil, they can immediately start distribution to qualified beneficiaries. So, yan po ang pinag-utos po ngayon ng DOTR Secretary Giovanni Lopez. Thank you po. And another issue po, would the President support a temporary suspension of excise taxes on diesel and kerosene as suggested by Senator Pangilinan if pump prices breach a certain level? Sa ngayon po, ang lumalabas po ang patungkol sa tax subsidy ay 2018 to 2020. So lumalabas po na ito po ay napasuna at kung maaari po ay magkaroon ng panibagong batas patungkol po dito. Thank you po. Sunod po na tanong, Christian Yusores, DZMM. Napaka-boring naman, walang impeachment. Alam Yusek, yun. may we get the Palas's reaction on the statement of Iran that they will strike American military bases, and bilang close ally ng Amerika ang Pilipinas, we have EDCA sites. Ano po ang plano or statement dito ng palasyo? Nako. Una po yung patungkol po sa Yan ang dahilan kung bakit itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi ho talaga niya gusto yung mga EDCA site na yan. Sa totoo lang. Kasi tayo developing country as much as possible, dapat hindi tayo naglilin dito sa mga superpower na to. At kumbaga dapat kaibigan natin lahat, wala tayong pinapanigan, wala tayong inaayunan dito sa mga superpower na to. Kumbaga kung meron tayong pakinabangan in terms pagdating sa ekonomiya, hindi dito sa mga militarization, pagde-deploy ng kung ano-ano sa Pilipinas. Yan ang pinakaayaw nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung makaladkad tayo doon sa problema na wala tayong kinalaman. Ano ginawa nitong bangag administration? Pagkapasok niya, ano sabi ng mga gusto namin ng bagong EDCA site. 100%, bagong EDCA site. Diba? O, ano nangyayari dito? strike, mabuti po na sa DND na lang po natin to itanong. Pero ang Hindi ba patungkol kaya, po sa Ante? sinasabing EDCA sites, nagsalita po at aking babasahin mismo ang statements po ng National Security Council. And I quote, "There are no American military bases in the Philippines. The sites referred to under the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or EDCA, are Philippine Para saan yung mga dineploy nilang mga missile system sa Pilipinas kung wala silang base militar dito? Ito talagang ano tawag dito yung ano ba yan, under ba ng DND yan? Anong tawag dito? Yung council na yan, National Security Council. Para kung wala pala, tanggalin na natin yung mga EDCA na yan, anak ng toka para sa humanitarian, mayat maya merong bagyo, ang dami nangyayari sa Pilipinas, wala tayong nakikitang tapos ang excuse nila for humanitarian. Hindi naman sila nakakatulong. Kung napaka-inutil din pala ng EDCA na yan, tanggalin na natin. Baka makaladkad pa tayo dito sa problema nitong mga kanuna to, di ba? military bases that remain under the full ownership, control, and management of the armed forces of the Philippines. Di totoo yan. The National Security Council, Sinungalingan. in coordination with the armed forces of the Philippines, the Department of National Defense, and other concerned agencies, Pagka inatake na tayo, doon yun na mapapatunayan na yung mga EDCA site na yan talagang base militar ng Amerika sa Pilipinas. Ay, intay muna natin. Ganyan yan Mga bangaga, mga wala sa katinuan di ba? continues to closely monitor developments in the Middle East. At this time, tensions remain confined to the region, and there is no verified direct threat to Philippine territory, including our military facilities. So we urge the public to remain calm, exercise discernment, and be vigilant against disinformation. End of quote. At nagsalita na rin po at nagpahayag ang AFP at ang DND. At aking din pong babasahin ang ilan sa kanilang pahayag.
Sa kasalukuyan, ang gulo ay Basa. nananatili lamang sa gitnang silangan at walang inaasahang direktang banta sa ating teritoryo, maging sa mga Pilipino at dayuhang nasa bansa. Hinihikayat namin ang publiko na maging mapagmatyag laban sa disinformasyon at kinukundina natin ang mga pagpapalaganap ng takot sa ganitong mga pagkakataon. Gayunpaman, nakahanda ang DND at ang AFP na tumugon sa mga posibleng kaganapan kabilang ang posibleng suporta sa paglikas at koordinasyon sa pagtugon sa krisis para sa mga Pilipino sa mga apektadong bansa kung kinakailangan bantayan or rather kung kinakailanganin batay sa sitwasyon. So yan po ang kanilang pahayag. Para po sa huling katanungan, Mads Moratilla, Net 25. Hi, ma'am. Huli-huli na to. Ma'am, ano po yung reaksyon ng Malacanang Last sa na, nilabas last na na. statement ng Iglesia ni Cristo nung Friday na naghahanap ng malinaw na tugon sa nabunyag na matinding anomalya sa gobyerno? I know, ang sabi po ng Pangulo ay move forward tayo at mag-focus na sa pagpapalakas ng ekonomiya. Paano po ma-assure ng Malacanang sa mga Pilipino na top priority pa rin ng gobyerno yung pagresolba sa nabunyag na malawakang korupsyon? Katulad po ng ating sinabi, ang tinututukan po ngayon ng Pangulo ay ang ekonomiya, pero hindi po iniiwan ang kanyang pangako na dapat managot ang dapat na managot. At sa Pangulo lamang po ay nandiyan na po mga tamang ahensya dahil napasimulan niya na po ito. Nagabayan na po at naiutos na at nandiyan na po ang ICI, pati po ang Ombudsman, ang DOJ na nagpapatuloy po sa pag-iimbestiga. Hindi rin naman din po tumitigil ang DPWH para malaman ang mga anomalyang naganap sa pag-aabuso sa pondo ng bayan. Ma'am, may update na po tayo sa ICI. Okay, nakausap po natin mismo ang pamunuan ng OES at abangan po natin this week kung ano po ang maaaring aksyon para po dito. Pahalbo lang. Ayun. Napupunta na ho tayo nito kay Attorney Trixie Cruz Angeles. No? Makikibalita ho tayo sa kanya. Whisper on impeachment and updates on Middle East conflict. Ito, panoorin ho natin ito mga kababayan. Malupit to, Attorney Trixie Cruz Angeles. Yun, kay Attorney Trixie na ho Dalawa tayo. para makapasok yung 13-4. Yes, papag-usapan po natin yan. Ang monitor kasi namin, well, of course, yung Justice Committee, so nasa umpisa pa lang sila kung ano ang tatalakayin nila ng mga reklamo at napansin nga natin na yung unang dalawang reklamo ay inuurong para makonsolidate dun sa third or fourth. Medyo kinakabahan siguro sila na posibleng hindi pa unlakan ng Justice Committee ang kanilang mga reklamo since maaga pa nung kanilang i-final. Ngayon pa man, mayroong kumbaga, legal basis naman yung pag-file ng maaga nung dalawang grupo. Ang tingin ko dito is baka mas kumpleto yung third or fourth na reklamo kung kaya't gusto nila doon sila mag-join. Sabi ni It's Fudge, my cousin is in Kuwait and una sa bases lang ang attacks na malayo kasi nasa desert area. Ngayon naman US Embassy na malapit sa flat nila. So, yun. Kawawa ho, yung mga kababayan natin doon. Dito pa nangyari, sa inutil administration pa nangyari itong mga ganitong klaseng problema. So, dun sa nagtatanong dun sa Aramco, ang sabi this early March, nag-experience sila ng operational disruption at market volatility dahil sa mga targeted na drone attacks. Dun sa Ras Tanura refinery shutdown, ayan na nga po yan. So, nagre-react din po ang global market doon sa presyo ng langis. So, kung sakasakaling totoo ang sinasabi ni Pangulong Donald Trump, more or less 4 weeks pa po ang tuloy-tuloy na airstrikes na ito or until makamit nila ang kanilang mga objectives. O, balik na tayo doon sa impeachment. Game. Sabi ni Romel, kung inurong yung una at pangalawa at same din sa pangatlo, apat, invalid na yon kasi same lang din naman. Well, ang pinagkaiba is the same date
hindi pa. Yung first and second magkasabay, tapos yung third and fourth magkasunod. So, within the period, kumbaga tapos na yung 1-year period. Sabi ni Jay Liza, yung Israel parang lintang nakadikit sa Amerika. Parang yung presidente natin, sandal sa akala nilang matatag. Sabi ni Alex, solid Duterte pa rin kami ng pamilya ko. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang po tayo. So, Tuloy-tuloy lang po tayo, bukod pa tuloy-tuloy. dito, dahil nga may mga developments na gayon sa Committee on Justice, mayroong developments doon sa mga kongresista mismo. Ang NUP 5 days ago ay nagsabi na sila po ay hindi likely na suportahan ang impeachment ni VP Inday. Ngunit a day after that, nag-backtrack na po si Congressman Puno. At ang sinasabi niya, kasi base sa ebidensya, sabi nila kung may nadagdagan sa ebidensya, then posibleng magbago kami ng isip. Pero sa ngayon, ina-allow daw ng partido ang mga conscience votes na hindi na nila paunlakan ang impeachment ni VP Inday. Ngunit, bago na namang development, ngayong araw na ito, nag-meeting ang mga NUP members o yung party ng NUP kanina dyan sa Soler. Baka may pondo na. At ang sinasabi ay pag-uusapan, magbe-brainstorm daw sila tungkol sa nitong impeachment ni VP Inday. Hindi natin alam kung ang kanilang pakay ay brainstorming for or against the VP's impeachment. We're keeping positive about it kasi it seems na ganun. Gayunpaman, titignan natin, posibleng yung meeting rin ay para makonsolidate kung ano talaga ang kanilang stand pagdating dito sa impeachment ni VP Inday. Sabi ni Army, as for me and my house, will always be PRD. Na totoo lang, noong 2016, hindi PRD yung pang kalahati kami sa bahay ang PRD. Well, actually more than kalahati. Yung younger generation yung nagduda. Ngayon po, solid na po kami. Wala nang exceptions. Lahat Ayos. na. Napakagandang balita. Iba talaga yung maranasan niya yung tatak Duterte. Thank you kay Irish. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ni Cam, At tayo naniniwala pagka yung sa panahon ng kampanya, kasi ang latagan ng argumento eh. 'Di ba? Yung mga die hard na dilawan pinklawan, hindi mo na hindi mo na maliligawan yun, eh, 'di ba? Mahirap ng yun. Kumbaga bulag na mga mata nun, bingi ng mga tenga nun. Kumbaga yung mga talagang liligawan ho natin yan, yung mga medyo nasa gitna. Kumbaga maglalatagan ng plataforma, yung mga accomplishment, administrasyon na to versus administrasyon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon ho tayo ngayon ho ang ating mga tatrabahuhin sa 2028 presidential election. At tayo naman ho'y naniniwala dito sa PH Update na maganda ho ang ating bentahe dahil dyan sa mga naging accomplishment nitong si VP Sara dyan sa Office of the Vice President. No? Ay, mantakin nyo, talagang matindi-tinding panggigibaho ang ginagawa sa kanya, pero ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa kanya talagang nandun pa rin. Cherry, ano naman ang trip din de Lima? Biglang bumaback out. Di na nila ginagawa trabaho nila, puro impeachment. But, thank you kay Ryan at kay Judd. Kay Orlando, maraming salamat. So, sabi ni MDC, si Lord na lang talaga bahala sa atin. Siya naman talaga ang bahala sa atin from the start. Kumbaga, in the end, we can only control so much. The rest is in God's hands, di ba? So, nakakatawa. Ang natatawa ko ay yung mga ang ganito kasi, ang tingin ko, ang informal spokespersons ng Malacanang or ng mga nasa taas ay yung mga trolls. Kaya nga may mga troll farm.
So kung papansinin ninyo yung operasyon ng mga trolls ngayon, bumabalik na sila uli sa ad hominem. Okay, so nung tinatanong ko, Mr. President, nag-meeting na ba kayo? Ang sagot, ang inday nyo bakit hindi tinatanong? Anong ginagawa naman ng VP? Well, unang-una, sa sagot dyan is, hindi po trabaho ni Vice President ang mag-direct ng operations tungkol sa mga OFWs. Ito po ay para sa kalihim at para dun sa Pangulo. Hindi po niya trabaho yon at hindi rin naman siya pinauunlakan kahit naman mag-volunteer siya. Hindi na siya kinoconsider na bahagi ng administrasyon na ito kung kaya't wala talaga siyang magagawa dyan. Para naman nagbubulag-bulagan yung mga trolls, ano. Pero the reason pinapansin ko yan is because this is ito yung stand. Dito mo makikita kung ano yung gustong sabihin ng administrasyon pero hindi nila masabi. So gagamitin nila yung mga trolls. Tapos, ayun nga, nag-announce pa ang Davao na ang kanilang mga OFWs ay maaaring tumawag, binigyan sila ng hotline at para matulungan sila ng Davao City government. So, ayan na, nag-umpisa na naman yung mga heckling, ano. Pero, mahalaga yung pag-post ng Davao City ng ganon. Kasi, munting paalala ito sa national government na at the very least, dapat may natatawagan ang mga OFWs natin. Kasi they are abroad. Kadalasan, sobrang busy ng mga consulate at ng mga embassies. Kung kaya't maghahanap ng paraan yung iba kung paano sila hihingi ng saklolo. So ang Davao, nakarehistro pala o pinarirehistro sa kanila ang kanilang mga OFWs. Ngayon, napansin ko, nagtatanong doon sa site, maraming salamat, doon sa announcement ng Davao City Government, nagtatanong, paano hindi kami taga Davao, pwede rin bang tawagan? Walang sumasagot from the Davao City Government at ang pagkakaalam ko kasi rehistrado or Davao really keeps track of their OFWs. So, on the off chance, pwede nyo naman tanungin kasi ang Davao has a long and very proud tradition na kahit hindi sa kanila ay tinutulungan nila. Yung Yolanda nga, di ba, isa sa una silang nandun at tuloy-tuloy yung pagtulong. Nagpaiwan ka pa nga ngayon si Mayor Baste Duterte nung time ng Yolanda, basta dumating siya, may kasamang ibang mga kaibigan at basta na lang sila tumulong doon. Di na nagtanong, anong pwede naming gawin? O ayan, nagre-recover, nag-clear, ganyan. So, that's a proud Davao tradition. So, in case wala na po kayong matawagan, I don't think naman natatanggihan kayo. Pero I don't have any official knowledge of that. So, kumbaga sa pagbabakasakali, I think it's worth a shot. Yun nga lang, ang problema, sabi ni Nixon, bakit kaya yung isang impeachment tinanggap ko, discuss lang natin. Sabi ni Juan Carlos, I think it's the moment of VP Sara to clear her name in the impeachment hearings in the House. I just hope the House Committee on Justice will be fair for her. Anong clear yung name? Kung alam natin that this is hugely political, do you honestly think it's going to make a difference? Ano yan, pakawala yan pag gaganyan yung mga comment, pakawala yan automatic. Hindi yan nandyan para ma-enlighten yung mga manonood, makaambag sa usapan dyan sa page nitong si Atty. Trixie Crusangeles. Nandyan yung tanong na yan para talagang guluhin at painitin ang ulo nito si Atty. Trixie Crusangeles. Diba? Parang sinusuko na lang niya yung sarili niya. I apologize for this rather passionate response, no? But I don't really think so. That's a trap. Yung sasabihin ninyo, why don't you participate para you can clear your name? That case should not have been filed in the first place. Diba? Parang akusahan mo and then you are making it her obligation to clear her name. Sino ba ang nanira? Diba? Wala talagang kabasi-basihan, kakalad ka rin ninyo yung pangalan niya,
in ridiculous charges, wala pa kung CF pa rin yan. Anong katulad nun? Diba? Plus, this is not a court. Do you think that they would actually, look at how they did it the last time. Kaya sila napagsabihan ng Korte Suprema, they dispensed with due process. So, ngayon, pinagsabihan sila ng Korte Suprema. Pero may ilang mga congressman na nagsasabing, hindi naman namin kailangan sumunod. Saan ka? I think that's a crock, really. Sasabihin mo, she should clear her name, and then on the next breath, you're going to say, I hope they will be fair to her. Hope is not a strategy. We can hope all we want, but we know where their sentiments already lie. They have made no secret about it. The only reason some of the congressmen aren't gung-ho about these impeachment proceedings is out of self, saving themselves, saving their political careers. So I think this is wrong. Siya yung kinaladkad. Wala siyang ginagawa. Inakusahan siya. Kinaladkad siya. Under no circumstances would anybody open up confidential or intelligence files because these are at the level of state secrets. Pagkatapos siya, yung pagpapa-explain ninyo, anong ginawa niya? Hindi pa nga siya, hindi pa nga natatapos yung pagbibigay ng observation ng COA. Hindi pa nga, after COA, pwede pa silang umakyat sa hukuman. So, until that has been settled, anong kay ng Kongreso, ng House of Representatives to make their own judgment on a matter that the Constitution has already said solely belongs to the Commission on Audit? So, sorry, that's a crock. Kasi actually, naririnig ko yan sa kung kanino noon. But when I started explaining, teka muna. Di ba? Nananahimik na doon, sila ang nang dudungis. Pagkatapos, she should go to clear her name. She should explain, excuse me, ang burden dun sa kabila. So, bakit siya pupunta in some place where it's actually and clearly and obviously a trap? They're not there to help her clear her name. They're not even there to listen to her. They're just going to pick out whatever they think works for their case in the hopes that they can go to the Senate. BS and a half. Sabi ni Ma'am Marie, ang kakapal ng mukha mag-imbestiga kay VP samantalang karamihan na nag-iimbestiga sa kanya involved sa mali-maletang pera para i-impeach siya. There you go. Sabi ni tayo, grabe halata masyado. Nabasa na po natin There yan. you go. Sabi ni Ray, acceptable ba yung pag-withdraw ng impeachment complaint? Dapat, yun? Uli sila ng 1 year? Maghintay, uli sila ng 1 year. Apat yun complaints, dalawa lang naman yung inuulong o isa. So, meron pa ibang impeachment complaints. Sabi ni Army, napakalinaw po ng paliwanag nyo how the 125 million was spent and why. Yeah. Thank you kay Andresa, kay Gabriel, kay Cobra Lynn. Bakit may putok? Firecrackers? Lumaalay ko, di naman akin yun. Thank you kay Kitty Candy at kay Devil Mike. Sabi ni Nice and the Lions Club were there as well. Were there, happy watching. Saan po sila? Ito, sabi ni Ms. Melissa Ann, dapat yung paglilitis ng impeachment ay hindi pinangalanan mga hindi pinangalanan ng ex-Marines nga naman, Thank you kay Devil Mike. FPR TV, maraming salamat po.
Sabi ni Mooncake, should Sara be elected as president? Are you willing to work in PCO again? I am willing to work wherever she puts me, but only if, kumbaga, hindi ko pangungunahan yan. I do not expect it. Okay? Ang tawag ho dyan, delikadesa. At yan ang meron sa mga taga-suporta ng mga Duterte. Meron ho tayong ganun. For example, sasabihin ni BP, PH, maging ano ka, tagawalis ka dito sa Malacanang. Kung anong gusto nyo gawin ko, BP, yun ang gagawin ko. Diba? O PH, gawin kitang close-in. Mag-aral ka, gagawin kitang close-in. Kung yun ang gusto mo, BP, Madam President, gagawin natin yan. Mag-aaral tayo. Diba? Ganun ho yun. Pero sabi niya, PH, diyan ka epektibo sa pagbablog mo. Mag-vlog ka dyan. Mag-vlog mo tayo. Diba? Huwag kang magwalis, huwag kang mag-close-in. Mag-vlog ka. Walang ganun. Kung ano may tutulong mo natin, kahit hindi pa sabihin ni Bibi Sara, di ba? Merong hindi ko tayo kailangan nombrohan. Halimbawa, merong programa ang administrasyon ni Bibi Sara, President Sara sa 2028 at alam natin kung paano tayo makakatulong pagdi-disseminate ng impormasyon, pagbahagi sa ating mga kababayan yung totoong nangyayari sa administrasyon niya. Pagpupukusyon natin, di ba? Yun talaga, hindi kagaya ng mga Talyanista Tensaymada, dapat laging special mention yung mga yan. Dapat laging nakadikit kay Marcos Jr. yan. Dapat laging kasama si Larry Gadon dyan, di ba? Ganun mo yan. Dapat lagi silang nasa dikit. Ang mga Duterte supporter, kahit nasa sideline tayo, kahit hindi tayo makilala, kahit hindi tayo pansinin, walang problema. Dahil alam natin, yung ginagawa natin ay makakatulong sa susunod na henerasyon, sa ating mga anak. Ang pagsuporta sa mga Duterte ay pagsuporta sa susunod na henerasyon. Yun ang ating pinaniniwalaan dito sa PHP. Kasi I know that she has already a lot of good people and she's constantly surrounded with very good workers. Sa totoo lang, she has excellent staff already. Kayang-kaya nila yan. I believe. Good evening kay Incubus. Right. Thank you, boss. Sabi ni Ma'am Karen, we OFWs will never forget this. Instead of saving lives, they're focused on impeachment and Duterte. Oo nga eh. Hi kay tatay, mayong gabi, 2020 pa po tinatag ni Mayor Inday yung OFW assistance na yan. Our city officials are just assuring families that there's help where needed, no EPAL intended. Wala naman nagsasabing EPAL eh. Sa totoo lang, dapat nga ginagawa ng national government yan. You know, in times of crisis, hindi po EPAL yung mag-announce na available ang services because natataranta ang mga tao. So kailangan nina-announce yan. Talagang kailangan inilalabas yan, isinapupubliko yan. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi ninyo na no EPAL intended. Nobody, as far as I can see, has accused Davao City of being EPAL on that matter. Aba, magrereklamo ba ang mga OFWs? Because right now, only their voice counts. Correct. Sabi ni Rigel, pero attorney nandiyan na yan, di ba aakyat na yan sa Senado? Grabe ang mega nyo. Hindi pa nag-uumpisa, nasa Committee on Justice. Ano yung sinasabi ninyong aakyat sa Senado? Saka marami pong marami pang usapin dyan. Siyempre tatantyahin din nila. No? Halimbawa ako, congressman ako, boboto ako in favor sa impeachment. Gayong alam ko na ma-dismiss naman siya sa diyan sa Senado. Ano ho yan? Hindi ho mga tanga yung mga tag dito, yung mga congressman. Alam ho nila ang ikakapahamak at hindi nila ikakapahamak. Yan ang sigurado natin dyan. Hindi ba niyo ba Wala narinig masyado yung nega. sinabi ng Korte Suprema kailangan ng due process? So, actually, in-explain din ni Congressman Puno dun sa panig nila sa NUP, sabi nila, wala namang bago. Tinignan nila yung mga reklamo at kumbaga yung mga ipinasok nila dun sa mga impeachment complaints ngayon ay walang binago. Yun pa rin yung last year at nakakonsentrate pa rin sa confidential funds. So kung kaya't, sabi nila, ay kung may bagong ebidensya, siguro magboboto kami. Yun yung sinabi niya 5 days ago. Ewan ko kung ano ang pinagmimitingan nila ngayon. So, bakit ito yung tinatanong ko sa walang nagsasabi na this is a done deal. Walang ganun.
So, ang pinagtataka ko ay bakit yung iba dito ay kung makasalita, akala mo tapos na at nasa Senado na dapat. Hindi ako galit sa inyo personally. Pero siguro dapat inaalam nyo rin kasi kung paano yung proseso. Hindi na nga nagboto ang plenaryo maliban sa i-forward nila sa Committee on Justice. Pagdating sa Committee on Justice, kailangan siyasatin ito para ma-determine kung sufficient in form and substance. Yun lang po ang decision sa sa Committee on Justice. Pagdating doon sa plenaryo, kailangan nabasa ng lahat ng mga kongresista yung reklamo at nakita nila kung ano yung ebidensya. Bukod pa dyan, kailangan bigyan ng pagkakataon na makasagot si VP Inday doon sa mga paratang na ito o makapagpresenta ng ebidensya ang kanyang mga abogado. Ngayon, kung kitang-kita ang kaputian ng mga ebidensya na ihinilalahad doon, pero bumoto pa rin sila, ang mga kongresista, laban kay VP Inday, kahit may exonerating evidence dyan, saan sila pupulutin sa susunod na eleksyon? Sabi ni Devil Mike, ang complaint report hotline sa Davao parati daw umaandar. Sabi ni Pilipinas, kung mahal, pray lang tayo, walang imposible sa Diyos. Wala naman akong sinasabi na na wala akong faith o hindi ako optimistic about anything or nothing. Ayun, klaro na. Sorry. Ang taray ng pagkasagot ko. Pasensya na, Rigel, ha? Sabi ni Angel, good evening. Watching from Hong Kong. Ask ko lang po, true ba yung sinasabi nilang charter change at ayaw bumaba ni BBM sa pwesto? Sawa na po kasi kami sa gobyernong ito. Alam mo kung gano'ng ka-dangerous magsalita ng charter change ngayon? Nakaupo puro mga tao ni BBM. Yung mga yung mga tumira dyan sa flood control, ang dami na nakaupo hanggang ngayon kasalukuyan na binabanggit ng mga binabanggit na pangalan ng mga Marines, puro nandun. Hihirit kayo ng charter change ngayon. Sinong iiral dyan? Hindi ba sila? Naintindihan ko kung bakit sawang-sawa na kayo sa gobyerno, pero sino may sabi na ang charter change ang kasagutan dyan? Ano ba ang sinasabi ninyong problema? Kung ang problema, graft and corruption, kahit naman bago-baguhin natin, balik-tarin natin ang Constitution. Kung ang mga taong ito criminal, magiging criminal sila under whatever constitution or whatever form of government. In fact, this experiment from 1987, matagal na natin, pabago-bago tayo ng batas, gumawa pa tayo ng ombudsman. Alam niyo ba, na yung Sandigan Bayan, nakatutok lang yan. Graft and corruption lang. Yung mga krimen na ginagawa ng mga nasa gobyerno. At the time na nilagay yan, ayan, nakatutok na tayo, may sariling korte na, sariling hukuman na ang pagtugis sa graft and corruption. Nangyari yung flood control. Doon pa, isa pa, may batas tayo sa mga procurements, may batas tayo laban dito sa mga ginagawa ng mga kongresista, pero hindi nangyayari. So hindi problema yung form of government o hindi problema yung batas mismo kasi hindi lang nila sinusunod. Kasi ang dali-dali sabihin, ay, sawa na ako dito, palitan natin. Baka nagbago lang kayo ng problema. Kailangan sisiyasatin natin ano yung problema, ano yung solusyon. Hindi yung, ay sawa na ako, erase na natin lahat. Parang may surot yung bed mo, pero sinunog mo yung bahay. Ganun lang po yun. Pasensya na kayo kasi matagal na namin dinidiscuss yan dito. Hindi po kami galit. Pero kailangan logical tayo mag-isip. Kung ano yung problema, hanapin natin kung ano yung problema, bakit ganyan sila. Ang problema dyan ay yung impunity na nararamdaman nila.
at uli, babalik yan dun sa mga tao. Natatakot yung mga pulis, natatakot yung mga investigador na imbestigahan yan. Bakit? Walang autonomy yung mga NBI at PNP. Ang kanilang mga promotions, ang kanilang pag-a-appoint, nakakapit sa mga kongresista, sa mga politiko. Paano nila ngayon iimbestigahan yung mga politiko independently? Kanino kayo sawa? Sa charter o kay BBM? Sabi niya, read niyo uli, mali yung react niyo. Good evening, watching from Hong Kong. Ask lang po, true ba yung sinasabi nilang charter change at ayaw bumabaw ni BBM sa pwesto? Sawa na po kasi kami. Dalawa kasi yung sinabi niyo, charter change at BBM. Saan po kayo sawa? Charter change o BBM? Charter o BBM? Shh. So, hindi ko na muna sasagutin until maliwanagan ako dyan sa tanong niya. Sabi ni MDC, wala naman talaga matatakbuhan now, attorney, 18 Marines, ba't binigyan ng pagkakataon na maimbestigan, di yun ibabasura? Ba't binigyan ng pagkakataon na maimbestigahan, di yun ibabasura? Wala naman talagang matatakbuhan. 18 Marines, ba't bigyan ng pagkakataon na maimbestigahan, di yun ibabasura? Hindi ko po alam kung ano po yung pakay ng inyong katanungan. Si Tomas sawa na sa charter change. Sabi ni Rhea, may mga tao talaga pagdating sa mga Duterte, galit na galit sa flood control na bilyon-trilyon na naka 1 ox lang sa inyo. Tama pa ba pag-iisip nyo? Wake up. Sino po kausap natin dyan? Yung kabilang parlor? Sabi ni OFW Mindset Reset, magaling ka attorney, ganyan dapat mga diskusyon para mga nanood nagkakaroon laman ng isipan. Kailan ka pa po dito? Sabi ni Roel, kung mag-people power tayo ngayon, kung ikaw ang tatanungin kung paano umpisahan, baka may idea kayo. Well, unang-una, kailangan may tao tayo. Hindi lang yun unang-una kailangan marami, kailangan may palitan, kailangan may logistics. Pag pumunta tayo doon, kailangan may mag-donate ng mga toilets and so on, kailangan may nagdadala ng pagkain o may mga available doon. Kailangan kaya na ng mga tao. Yung kumbaga, walang uwian, walang alisan. Kung nandun tayo. Hindi yung magrarally tayo, magpapakita tayo ng numero tos uuwi. Walang ganun. Alam nyo ba nang nasa Villamor kami? Kung tatapang ng mga bata, bilib na bilib ako. But it wasn't the time kasi baka mapahamak sila. Sinasumisigaw na sila. Attorney, tara na, marcha na tayo pa Mendiola. March na tayo papuntang Malacanang. Singilin natin si BBM dito. Nagtatawag ako, may tao ba tayo? May mga ganito ba tayo? I will be responsible for all of you. So, bilang ako. Ang konti natin, kulong tayo after 2 hours. Balik tayo, organize. So, organize. Paano umpisahan? Unang-una, magbilang tayo. Ilan ba talaga ang willing pumunta? Kayo, kung maraming excuses, kunwari, masyadong marami yung kailangan ko magtrabaho. Kasi mahirap naman talaga ang panahon. May mga anak ako. Mahirap rin naman talagang iwan yung mga yan. So, kung mas marami yung nagsasabing hindi ako makakapunta kaysa doon sa magsasabing pupunta ako at walang uwian, then wala tayong magagawa about that. Magsasayang lang tayo ng panahon and all that. Ang importante kasi, pag nagrarally tayo, may pinapakita tayo. Ngayon, maraming activities nitong March 11 ang maisog. Ang suggestion ko, punta kayo. Punta tayong lahat. Laban. Kakayanin. Diba? Importante yan eh. Nagpapakita tayo ng pagkakaisa.
So, willing ba kayo? Kung hindi, at o kaya hindi kaya, hindi ko talaga kasi kayang pagsabihan yung mga tao, sige, punta ka. Kahit may excuse ka talaga magstay sa bahay, punta ka. Pero I think masasabi ko sa inyo, nung nag-rally kami sa Raha Sulaiman sa plaza, andito ba si Joey? Kasi kasama ko si Joey noon eh. Pati mga seniors. May mga dumating, mga nanay, dala nila, anak nila. Parang may dala ng pet nila, pero sandali lang. Sabi ni Edgardo Perona, sawa na ako kay BBM. Naku, parang pare-pareho tayo nang iniisip, kasawa eh. So, napadaan ka lang. So, nasagot ba namin ang katanungan ninyo? Ano yung paliwanag ninyo? Saan po kayo sawa? Kay BBM o sa charter natin? Sabi ni Simple, ba't di bigyan ng pagkakataon na maimbestigahan ang 18 Marines? Bakit ibabasura? Aba, syempre natatakot sila, tinatanong pa ba yan, di ba? May mga natatakot dyan. Alam niyo kung bakit? Hindi sanay magsinungaling ang Marines. Eto, taga nyo sa bato. Totoo yan. Gulping-gulpi sa kanila yan. Bawal magsinungaling sa kanila. Hindi ko sinasabi na lahat sila without a doubt hindi nagsisinungaling. Pero hindi madali para sa kanila. Lalong-lalo na pag enlisted. Sabi ni Leo the Virgo, started watching the Spokes because of you. Salamat po. Pwede bang mag-inhibit yung mga congressman na member of the House Committee on Justice sa impeachment ni VP Sara na may paratang na tumanggap na mali? Ba, malay ko. I mean, they make the rules eh. So, ganito. In theory, pwede, but inhibition will rely on their cooperation because it's still the House of Representatives and what the House says goes. Ang sarap sanang mangarap. Si Angel. Sawa na po kami kay BBM. Sabi nila gusto manatili si BBM sa pwesto at gawin nila yung charter change or prime minister na sinasabi. Too late na eh. 2026 na, they won't have enough time. Kasi uunahin yan, you have to put the horse before the cart, di ba? Ngayon na nga mga kababayan, kung gusto nyo tapusin yung live na yan, itong si Atty. Trixie Cruzanes, punta lang ho kayo sa Luminous by Atty. Trixie Cruzanes. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayong lahat ng Pilipinas.